Magandang gabi mga kabisdak, meron na namang rego doon sa Senado. Soto, papalitan na nga ba ni Senator Alan Peter Cayetano? Ito po ngayon ay umuugong sa social media. Di umano'y magpapalit na naman ng liderato dyan sa Senado. Grabe no, hindi pa nga ho nakapag Blue Ribbon Committee hearing itong si Lacson. Ito na naman, may isyong palit liderato na naman sa Senado. Gaano nga ba ho ito katotoo? Palike po muna mga kabisdak, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa pa-super thanks kay Rose5488. Thank you so much po sa inyo. At mga kabisdak, pag-usapan rin po natin, talagang kaliwat ka ng protesta na po. Merong nagprotesta ngayong araw, mga bikers sumugod sa DPWH at meron din pong mga ninja, ilan-ilang mga ninja sumugod naman sa DPWH diyan sa Bulacan. Alam nyo po mga kabisdak, no? Talagang itong si Tito Soto umani ng samot-saring batikos sa mga netizen, mga Filipino, nung bigla pong nagpalit ng liderato ang Senado, na-undermine dito si Chis Escudero, Duterte Black, hindi nila sinabihan, no? At nagkatraiduran din, pati si yung magkapatid na Villar, biglang bumaliktad at bumoto pabor kay Tito Soto. Kaya, binatikos sila ng todo. Dahil halata ho eh. Pagkatapos po na binanatan po ni Senador Marcolita diyan sa Blue Ribbon Committee na siya ay nagiging chairman at lumabas sumingaw ang baho ni Martin Romualdez at ni Saldico, bigla ho nagpalit ng liderato. Nakapagtataka at hindi po yan nila masisisi ang taong bayan na nagdududa ho ang marami sa kanila. Na tinawag nga ho itong tuta si Tito Soto ni Martin Romualdez dahil biglang yumuko sa mga request ni Tambaloslos. Kaya maraming naghihinayang tungkol sa pagkaalis ni Senador Marcolita. Ang akala ho natin ay liderato lang magpapalit si Chis Escudero, pero kasama pala si Senador Marcolita. Doon tayo nang hinayang. Dahil maganda ho yung nasimula ni Senador Marcolita at napangalanan yung pangalan na hindi dapat pangalanan. Si Saldico at itong si Martin Romualdez. So, obvious na ang kanilang hangarin sa pagpalit ng liderato, pagpalit sa kay Senador Marcolita ay para mapigilan ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Dahil natutumbok na ang totoong mga mastermind na sinabi nga ho ni Mayor Magalong, ang mastermind sa korupsyon ay si Saldico at si Martin Romualdez, baka ito po yung pinaka-mastermind. Pakinggan po muna natin itong si Senador Marcolita bago po natin pag-usapan itong rigudo na naman sa Senado. Recap kung ano po ang nagawa niya sa Senate Blue Ribbon Committee para pag nag-resume kung sakali hindi mapalitan si Lacson, may batayan tayo, no? Magagawa ba ni Lacson yung nagawa ni Senador Marcolita? Yun yung tanong dyan eh. Pakinggan natin si Senador Marcolita. I-summarize po natin ang mga kaganapan nung pinakahuli at pangatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming sumubaybay sa atin, malalaman ninyo na napakamalaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanco na doon ay na-establish po natin na talaga po yung mga insertions. Ito po yung paniningit, pagsingit po nila
nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang ma-influensyang nakakagawa nito. Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB, sang-ayon na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa House of Representatives. Talaga pong pangalan ni Representative Elisaldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ang ginagamit nilang termino ngayon, parada at saka sagasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po, kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw mo at sa gusto. So napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental kung saan bali nagsanib po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung inaakala po ninyong makakatulong kayo, may bibigay namin yung parang provisional immunity. Sa mga tweet, sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun, ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari. Sila ay tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa at doon nga po ay lumitaw, meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control project. Nakapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang kontraktor na nagpapahiram ng lisensya, ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Dahil wala namang kumpanya yung district engineer, ang ginagamit niya mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakataon, ay mga multong proyekto po na nagtuturuan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling, ang maliwanag po, talagang halos bilyong piso po ang nakulimbat nila. Yung iba po ay kanilang itinataya sa mga kasino. Nakuha po namin ng lahat ng records na ito. Kaya nga po yung isa ay na-contempt sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggi pa niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganun ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Naging malaman po at kami natutuwa na sa pangatlong pagdinig ay naging makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po ay baka hindi magtagal matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad, na sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig, maring natakot kung nga po ay kanilang tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala naman po tayong magagawa. Yan po yung prosesong naganap. Kamakailan lang. Parang ilang araw lang ang nakararaan. Ngunit bago ko po binitawan yun, ay pinaintindi ko po na yung pong nagawa na namin ay sana wag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula dun sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyong pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Huwag po kayong malulungkot. Nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po. Ayan po, mga kabisdak, yung recap, no? Tungkol kay Blue Ribbon Committee, dating chairman, Senador Marcolita. Yun na nga po, masyadong ginalingan ni Senador Marcolita, kaya ang resulta, pinalitan ng mga buhaya. Kaya ni Lacson yan? May pagpatuloy kaya yung mga nasimulan ni ni Senador Marcolita? Para sa akin, malabo. Hindi po yan may pagpatuloy. Kagaya ho noong kay Diskaya, na gawing state witness at ilagay sa Witness Protection Program. Wala na po yun. Tablado na po. Wala nang mangyayari. Yan pa lang. Hindi na po may pagpatuloy. Dahil wala na.
Sinaraduhan na talaga ng ng Department of Justice na hindi na po nila gawing state witness itong si Diskaya. Pakinggan po muna natin mga kabistak ito. Tila lulubog ang hiling ng mag-asawang Diskaya na maging state witness sa flood control scandal. Mismong Department of Justice na ang nagsabing hindi nila tatanggaping testigo sina Curly at Sara. Nakukulangan daw kasi ang DOJ sa mga pahayag ng mag-asawang kontraktor. Kailangan daw munang ibulgar ng mga Diskaya ang lahat ng kanilang nalalaman bago maging state witness. Una nang sumulat si Senador Rodante Marcoleta sa DOJ na ilagay sa State Witness Protection Program ang mga Diskaya. Pero hindi ito pinirmahan ni Senate President Tito Soto. Tinawag niyang sinungaling ang mag-asawang kontraktor. Samantala, pinag-uusapan naman ang kumakalat na video online ukol sa pag-transform ng mansyon ng mga Diskaya sa Pasig. Noong 2014 na magsimula ang construction ng building doon hanggang tuluyang maging magarbo nitong 2024. Nagtataka ang isang netizen kung bakit hindi binabanggit ni Diskaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing dahil sa kanyang administrasyon di umano nagsimula ang kanilang pagyaman. Ayon naman sa isang commuter na napadaan sa Diskaya residence, panlabas lang daw ang nakikita sa video dahil mala 5-star hotel daw ang loob ng St. Gerard Construction Headquarters. At kasing laki din daw ng kanilang parking, ang Pasig Mega Market. Ito yung mali ni Diskaya talaga kaya hindi siya nalagay sa Witness Protection Program dahil hindi dinali si Tatay Digong. Sira ulo talaga itong gobyernong Marcos, walang kwenta. Mantakin mo gusto daw isabi lahat. Anong isasabi sa papano ni former President Duterte? Wala ngang nanghihingi ng kickback, sinabi ho nila Anong record ibibigay? Banggitin nyo, wala mang corruption, mga sira ulo. Bakit idama yung Duterte? Yung issue ngayon ay 2022 hanggang 2025, tapos Duterte admin, ang tangingot, no? Kasi nga, gusto nila isisi lahat ng korupsyon sa mga Duterte, ang tanga ng gobyernong nito, no? Ewan ko kung mga Pilipino maniniwala dyan, yun yung problema dyan. Kaya hindi si Diskaya gawing state witness dahil ang pinangalanan si Martin Romualdez Saldico na tutumbukin si Marcos at hindi po nabanggit si Tatay Digong. Iyon po talaga ang reason. Siguro kung kahit nabanggit si Pulong, baka pasok sila. Pero hindi nga ho. Paano banggitin? Wala ngang korupsyon. Ano pong sasabihin ni Diskaya? Gagawin na naman yung gusto nilang ginawa kay Grijaldo na tinuruan magsinungaling, isisi sa mga Duterte at kumanda sa Senado. Tapos nung bumalik sa Kongreso, pinakulong ho nila. Ganon ang laro ni Martin Romualdez. Ganyan ho yan. Ngayon, siguro, sana si Magalong, advisor lang kasi. Advisor na lang, no? Advisor na lang ni Magalong yung independent commission na mag-imbestiga. Imbestigahin mo si Diskaya, gawin mong state witness kasi alam ko itong si Mayor Magalong, si IDG po yan, magaling na investigador. Kaso nga lang, hindi naman mag-iimbestiga. Advisor lang. Try lang i-advise. Ewan ko lang kaya kung tatanggapin ni Boying Gagaya ngayon, tinitira rin si Mayor Magalong ngayon ng mga kongresista. Lalo na ito si Redon, tabla rin kurakot yung bugok na yan. Pampagulo lang talaga itong mga party list awards Nga mo takot na sila ngayon dahil si Mayor Magalong, punta muna tayo kay Mayor Magalong kasi konektado mga Diskaya na gustong maging state witness ni Senador Marcolita na nagiging advisor ngayon ng independent commission. Binibanatan ngayon ni Redon itong si Mayor Magalong dahil kung ano-ano daw sinasabi, si Saldico, sinasabihan mastermind, ito sila Sige po, katulad po na binabanggit natin kahapon, syempre welcome po natin yung pong pagkakapili ni former DPWH Secretary Babe Singson, no? At ni SGB Chair, former SGB Chair Rosana Fajardo.
bilang miyembro po ng ICI. Siyempre, si Secretary Bibs, marami po siyang mga in-institute na mga reforma sa atin pong DPWH na dapat pong magpatuloy, no, kahit hindi na po siya yung pong nagpapatakbo po nito. No, pero binanggit din po natin, tama po kayo, na dapat pong na ginagalang po natin yung pong pagpili kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Pero mahalaga lang pong inote ng ICI Commission, ito pong mga public statements ni Mayor Benji Magalong sa mga partikular na mga proyekto, partikular na mga personalidad in the past, no? Para ma-determine mo nila kung dapat ba siyang mag-inhibit sa ilang mga partikular na mga kaso na pinag-usapan. Kasi babalikan mo natin, marami ng mga sinabi si Mayor Magalong na una, laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay yung ayokong magitin, no, yung anti-moro pejorative na parang lokohan lang. Pangalawa, sabi niya nagmamaang-maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, ang sabi niya ho ay mga kriminal yung mga miyembro po ng komite po na ito. So, kumbaga, kailangan lang mo i-sift through nito pong tatlo. Anyway, special advisor lang naman po si Mayor Magalong. Pero, kailangan lang po i-sift through yung kanya pong previous public statements para ma-ensure ho na wala hong prejudicial statements na ginawa po si Mayor Magalong in the course of the... Mga ulol! Nasaktan kayo sa sinasabi ni Mayor Magalong. Ang muro-muro lang yung investigasyon ninyo. Totoo naman kasi. Meron bang sinabi ni si Mayor Magalong mga kriminal? Yung miyembro ng komite? Eh, komunista ka rin doon eh. Malay natin, totoo. Takot kayo. Kasi nga, si Mayor Magalong, matapang man. Pero sana, Mayor Magalong, huwag kang magpagamit. No? Yun lang yung ipinagdasal namin at hingi namin sa inyo. Huwag kang magpagamit kay Marcos dahil naaamoy po namin na gagamitin ka kasi 10 years po yung kanilang imbestigahan para mapunta ang sisi sa mga Duterte para makaligtas sila sa galit ngayon ng sambayan ng Pilipino. Pero sira ulo na talaga ang Pilipino pag maniniwala ho tayo na yung nangyayaring korupsyon ngayon ay ibaling sa mga Duterte. Kasalanan ng mga Duterte. Ang tanga na talaga natin, no? Ang kikitid na ng mga utak ng mga Pilipino maniniwala dito sa mga kongresistang mga sinungaling, tablang mga buhaya, na halatang mayroong pinoprotektahan, ang pinoprotektahan si Saldico, si Tambaluslos. Yun ang malinaw dyan. Kasi kung may delikadisa pa itong mga buhayang ito, hindi na dapat kayo mag-imbestiga dyan. Isipin nyo, imbestigahan ninyo, sarili ninyo. Ang tanga naman natin pag ganun. No? Tigilan nyo na yan. Yung kredibilidad ng Kongreso, wala na yan. Useless yan. Sira yung kredibilidad ninyo, bagsak na bagsak. Walang maniniwala sa inyong investigasyon. Alam nyo, nakakabuisit itong mga party list talaga eh. No? Mantakin mo party list, sila ngayon yung mga siga, hawak na nila ang Kongreso. Ang amo nila si Martin Romualdez, nakapagtataka ho talaga. Naghahari-harian po ang mga makakaliwang grupo dyan sa Kongreso. Mga party list. Joke no. Sino yun? Si Danya, Laila de Lima, Tenyo, Iridon. Ito, puro mga party list. Mga walang kwenta, mga piking makabayan. Tapos ngayon, ito, problema na naman natin eh. Puro na makakaliwa yung nasa Kongreso ngayon. So, hindi ho talaga tayo nagkamali na yung Duterte youth ay dinisqualified ni Tambaluslos, ni Budlat ang mata para makapasok ang Gabriela. O ito, iproklama na. Alam mo, nakakainis yun. Itong ginagawa ni Martin Romualdez. Ang binoto ng milyon-milyon, 2 milyon, hindi makakaupo. Pero ito, ilan lang man bumoto?
Pinapaupo. Kasi nga, ito ang gusto ni Martin Romualdez. Gabriela uupo bilang ika-64, 64 na party list nanalong pala yan. Nananalo. Noong election 2025, Sara Ilago magiging kinatawan. Grabe na. Harap-harapang panggagago. Nanalo yan, talo yan eh. Hindi, ang nanalo po, Duterte Youth. 3 seats po yan, dinisqualified ni Tambaloslos, kasi yan talaga magaling si Tambaloslos din eh. Kaya dumami na naman ang mga kalyado ni Tambaloslos dyan sa Kongreso. Grabe no, ang tindi ni Martin no. George Budat ang mata. Ilang mga kongresista natalo at napanalo pa ni Martin Romualdez. Ito na yung premyo ng mga kaliwang grupo. Kapalit loyalty nila kay Martin Romualdez. Same dito kay Tito Soto. Ito na ho yung nangyayari sa Kongreso, basura. Kaya ang pangungurakot, tuloy-tuloy. Hindi na mapipigilan. Lalo na ngayon, yung Senado, ang Senate President, at yung Senate Blue Ribbon Committee na iniwan ni Senador Marcolita dahil napalitan siya, ay mga tuta ni Martin Romualdez. Ngayon, meron pong lumalabas na balita. Trending po ito eh. Napapalitan na di umano si Tito Soto. Palitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Bagong rigodon sa Senado. Pakinggan muna natin ang balita bago natin himay-himay no ito mga kabisda. Gaano nga ba ho ito katotoo? Narito po. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson refuted a supposed breaking news post that circulated on Sunday claiming another Senate leadership change was imminent. Hannah T. has this report. Fakey breaking news. That's how Senate President Pro Tempore Ping Lacson described an online post claiming another leadership shakeup is brewing in the Senate. Lacson slammed the post published under One TV Philippines, which claimed Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano already had the numbers to become Senate President. Lacson brushed this off as fake and intended to deceive and confuse, saying the new majority bloc is being underestimated. The page behind the post calls itself a digital news network based in Davao and Pagadian, but its YouTube channel has fewer than 2,000 subscribers and has not posted since July 2024. This latest rumor emerged just days after BNC's Politico Talks livestream with former PDP Laban senatorial bet and attorney Jimmy Bondo. There, he said he was curious if there will be a shakeup in the leadership at the Senate, referring to buzz about Cayetano. Attorney Jimmy, anong inaabangan natin for next week? At mensahe mo na rin sa ating mga Ako, I'm curious if there will be a shake-up of the leadership of the Senate. Kung totoo yung ugong na si Senator Alan Cayetano. Kasi 15 voters yes, lang. oo. But Lacson insisted that a legitimate leadership change follows a clear procedure, a resolution signed by at least 13 senators, presented to the Senate President, who then resigns at the opening of session, not through unverified social media posts. Just last week, the Senate already saw a shakeup. Senator Tito Soto was elected Senate President with 15 votes, replacing Senator Cheese Escudero. Lacson was installed as Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chair, while Senator Mig Zubiri replaced Senator Joel Villanueva as Senate Majority Leader. This after a series of investigations in the anomalous flood control projects and issues of insertions in the national budget, allegedly being made by lawmakers. Senate President Soto warns the public, be careful of what he calls fake news pages which try to steer chaos. Meanwhile, the minority bloc is poised to focus on nation building. That's according to Minority Leader Cayetano himself. He said they're focused on their new Senate role as constructive oppositionists. He believes there's a divine plan for the minority, although he expressed a little sadness over the ouster of Escudero and Villanueva, but they will embrace the role they have to play now. Hannah Tia, Billionario News Channel. Alam mo, takot din to si Takot si Soto mapalitan agad.
Fake news daw. Oh, ito. Ilabas muna natin yung sinabi ni ano. Ito nakapost. Ayan, ayan. Nag-breaking news po yan eh. Breaking news. Anong oras ba yan pinopost nila? Okay. Sa 1TV Philippines po tayo. Teka lang. Breaking news. 1TV Philippines. Ayan. Teka lang. Nasaan ba yun? Oh. Binura? Binura nila yung post? Nakalagay, breaking news, another Rigudon in the Senate. Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate Presidency. 1TV Philippines ang source. Ayan o. Nakalagay. Pero pag tiningnan nyo po yung yung 1TV Philippines, maraming followers guys sa Facebook. 1 million po yan. 1 million followers. Tapos sasabihin po fake news. 1TV Philippines. Okay. Senate Sheikh Aploms Cayetano in the running. Sabi ni Senator Bondok. Singer, songwriter, and a former PAGCOR executive attorney Jimmy Bundok disclosed that another Senate leadership shake-up could happen next week. Senate President Tito Soto and Senator Panfilo Lacson, however, denied the rumor and dismissed it as a fake news. Galing pala sa iyo, Senator Jimmy Bundok, no? Possible lang sinabi, no? Possible. Kasi nga, ang minority leader po kasi, siyam po yan. Siyam. Yung majority, nakuha ni Tito Soto na 15, ay ano lang naman yan, kumbaga, hindi natin alam anong ginawa nila. Baka binayaran ni Tambaluslos. Biglang pumirma na magiging Senate President si Tito Soto. Ang sabi ni Lacson, piki daw nyo. Sabi ni itong Tito Soto, let be careful of fake news, pages spreading news that add to that turmoil our country is going through right now. Paano po nagiging fake news? Pag tiningnan nyo po yung 1TV Philippines, 1 million followers. Siguro hindi ho nila matanggap na po posible pinost din nila yung yung komento ni Lacson, yung fake news, fake breaking news. Ito ang reaksyon at tawag ni Senate President pro tempore Ping Lacson matapos kundinahin at sabing fake news umano ang inilabas ng impormasyon ng 1TV Philippines na nakakuha na raw ng sapat na boto Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para magiging susunod na Senate President. Ito ay news na ng 1TV Philippines din binabasa ko. Ayon kay Lacson, ang hangad lang umano nito ay manggulo at manlito ng mga tao. Masama rin umano hangarin ang palihim ang kilos, desperado at foul fake news daw ito. Sinabi na rin ni Senate President Tito Soto na mag-ingat umano sa mga faking news page at nagkakalat ng mga balitang nakadagdag pa sa kaguluhan na pinagdadaanan ng bansa ngayon. Na ang pinatutungkulan nito ay ang 1TV Philippines. Sila yung nagbalita, sila rin yung pinatamaan. Nanindigan naman ang media outlet na ito na ito'y ayon sa nakuha nitong impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang source. Patay ka, Tito Soto. O ito maliwanag naninindigan, no? Yung media outlet na to, yung base nila Davao at Pagadian, no? Paano na to? Naninindigan na totoo na mayroong Rigudon na papalitan na si Soto. Hindi lang siguro alam ni Soto. Ito maganda ho ito.
Hindi siguro alam ni Soto na palitan na siya. Na ngayon, nagre-react na fake news daw. Paano yan? Nanindigan man ang One TV Philippines na legit yung source nila. Sipa na ang school bukol. Lacson, paano yan? Hindi pa po kayo nakapag Blue Ribbon Committee hearing, sibak na. Paringnan mo, Arade Rigudon. Ano pala yan? R-E, hindi R-I, sorry Another Rigudon. Yan ang maliwanag po. So, mukhang nakakuha na po ng sapat na numero si Senator Alan Peter Cayetano na magiging next Senate President. So, paano yan? kaya nga problemado si Tito Soto awards. Sabi ni Tito Soto dyan, tanggalin muna natin yung poster natin kasi iba. Sabi ni Tito Soto dyan, very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan magpalitan agad. What are they so afraid of? Kayo yung natakot sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. So good news po ito para sa akin. Kung may numero na si Senator Alan Peter Cayetano, siguradong ang magiging Blue Ribbon Committee chairman uli, Senador Marcolita. Patay ka, Iskol Bukol. Iyak nga. Alam nyo ho kasi, siguro nararamdaman din ng mga senador na pati sila, yung mga bumoto, pabor kay Tito Soto, ay tinatamaan na ho sila ngayon ng batikos ng mga Pilipino, mga netizen. Kaya nagkaroon muli ng Rigudon, nagkaroon muli ng, nagkaroon muli ng baka underground movement, kasi in-underground nga ho ninyo si Chis Escudero Kaya kayo, underground po kayo. Kaya hindi mapagkapante kayo. So mukhang hindi po aabot ng baka bukas na nga palitan na ito si Tito Soto. Tikat ka, Tito Soto. So, sa Friday, baka si Senador Marcolita muli ang Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga sayang. Sayang po yung nasimulan. Yan lang ang nakikita ko po. Nasimulan ni Marcolita na matapang ang kanilang investigasyon laban po sa mga kurakot. Tsaka, Soto, na yung kredibilidad mo? Warak na. Kasi lumalabas kang tuta ka ni Martin Romualdez. Kahit ayaw mong aminin yan, yun ang nakikita namin. Nasaktan siya dyan Nung tinawag siya ni Congressman Kiko Barsaga, natuta siya ni Martin Romualdez. Kahit anong negar mo yan, kahit anong sabi mo, na hindi ka tuta, ay tuta ka talaga. Unang upo mo lang sa pagka-Senate President, kumanta ka sinabi mo. Nag-request si Speaker Martin Romualdez na kunin si Bryce Hernandez. Binigay mo at hindi mo pinasauli. Yung kustodiya ni Bryce Hernandez na dapat sa'yo, ibinigay mo kay Martin Romualdez. So ngayon, talagang tuta ka. At hindi mo yan pwedeng maitanggi. Masaktan ka't masaktan, yun ang trademark mo. Tuta ka. Kaya ito, tingnan mo. Binanatan siya dyan sinagot siya dyan
kung Kiko Barsaga. Ang sabi ni Soto dyan, hindi ba nila alam, hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Ulul! Magiging tuta mo si Martin Romualdez. Si Martin nga naglagay sa'yo. Ngayon yan eh. Lo nito. Sagot ni Kiko Barsaga. Ganyan rin yung isang pusa ko. Sobrang yabang. Kala mo, siya yung amo. Pero lalapit agad pag naglabas ako ng cartridge. Parang naglabas ng labas ng makakain. Naglabas ng busal. Kaya aamo. Magiging tuta mo si Martin Romualdez. Ang inantindi, no? Paano mo magiging tuta si Martin Romualdez? Ikaw nga yung ginawang tuta. Sumunod ka kaagad sa demand ni Martin Romualdez. Ura mismo eh. Isipin mo. Pagkatapos po ninyo na traidor itong Duterte Black, ayan. Yumuko ka, lumuhod kay Martin Romualdez at nag-abogado ka kay Martin Romualdez. Kaya ang tingin ng mga Pilipino sa iyo ay tuta. At ayaw ng mga Pilipino ng tuta na Senate President. Kaya siguro ngayon, umuugong na, nahihiya na yung ibang senador na bumoto sa iyo na ikaw nagmistula kang abogado ni Martin Romualdez. So nagrigudo na naman kayo. Nandyan na naman kayo ngayon. Karapat dapat lang ito masipa. Kung ako senador, mas gustuhin ko pa si Senator Alan Peter Cayetano magiging Senate President kumpara dito kay Tito Soto na tuta ni Martin Romualdez. Kahit sabihin mo hindi ka tuta, ang galawan mo tuta ka. Dagdagan natin yung sinabi ni Ito mas masakit to, binitawan ni Kung Barsaga. Sabi niya, si Senator Tito Soto ang protektor ni Speaker Martin Romualdez. Si Senator Ping Lacson naman ang protektor ni Senator Tito Soto. Equals iskol bukol. Tingnan mo. Si Kiko Barsaga, alam niya, kongresista siya, na ikaw ay protektor ni Martin Romualdez. Pag sinabi mong protektor, aso ka, tuta ka. Uto-uto ka. Kailangan mong protektahan bilang isang protektor si Martin Romualdez. Kailangan mo ipaglaban yung nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya marapat lamang na itong si Tito Soto ay hindi na po ito pagbukasin pa. Kailangan masipa agad ito sa pagka-Senate President bukas na bukas. Ito, madagdag pa natin. Okay. Si Congressman Kiko Barsaga. Bawal palang tawaging tuta si Romualdez. Si Tito Soto baka makasuhan ka. Bawal palang tawaging tuta ni Romualdez si Tito Soto baka makasuhan ka. Yan. Bakit kakasuhan ka? Pag sinasabi mong tuta, ituta naman talaga. Hindi, gawin na lang natin buhaya ni Romualdez. Ako sa akin, good news po ito. Malaki po ang parang pag-asa natin dito na matumbok, no? Kung sino ang totoong may kasalanan. Kung sino ang mastermind. Pag si Senator Alan Peter Cayetano na ang magiging Senate President. Ulitin ko nanindigan po yung news outlet na yan. No? Na legit ang kanilang source. Nanindigan ang One TV Philippines. Na legit ang kanilang source na merong rigodon sa Senado na si Senador Alan Peter Cayetano ay nakakuha na po ng bilang para magiging Senate President kapalit kay Tito Soto na nangharbat lang pati si Lacson. Gawin nyo yan, mga senador.
para magiging tumaas naman ang inyong mga moral bilang isang mga senador ng Republika ng Pilipinas. Walang kwenta yung school bukol. Walang kwenta yan Lacson. Mga protektor yan ni Martin Romualdez. Walang useless eh. Pag sila yan mag-imbestiga, pusa, walang mapala ang taong bayan. Kasi takot sila kay Romualdez. Hindi nila kayang pangalanan si Martin Romualdez at Saldico. Tingnan mo, sinong binibira nila? Si Jinggoy. Oh. Na nabisto sila ni Senador Marcolita, pinangalanan lang si Jinggoy para hindi makontempt. Magbanggit lang ng ibang mga pangalan ng senador para hindi makontempt sa Kongreso. O ito po yung sinasabi ko nga sa inyo, mga sarswilang investigasyon. Si Tito Soto ang takot. Itong naman si Lacson, naggaling-galingan dahil alam natin, inggit ang mga ito kay Senador Marcolita. Dahil kabago-bago lang, sa Senado, nagiging Senate Blue Ribbon Committee chairman. Qualified naman. Kasi, abogado naman siya. At nagiging mambabatas naman ng matagal dyan sa Kongreso. Alam ang batas. Nag-aral ng batas. Abogado. Oh. Dapat kayong mga senador dyan, manindigan kayo. Palitan nyo na si Tito Soto dahil ang taong bayang galit na ngayon. Hindi nyo na po ito mapipigilan ang bugso ng galit ng mamayang Pilipino. Kagaya po ngayon, mga bikers naman, sayang, sana sali ako dyan, mahilig ako magbike. Nagrally sila, sumugod po sila sa DPWH. Oh, ito laban sa korupsyon. Kaya kayong mga kongresista, mga senador, hoy, palitan nyo yung si Tito Soto ng magandang takbo ng investigasyon ho ninyo. Panoorin natin. Pumasok na nga dito sa Luzon, Maynila, pinatay ang 100 na mga nakikibahagi sa Bike United Against Corruption mula Elliptical Road, lungsod ng Quezon. Target ng mga siklista na puntahan ng tanggapan ng Department of Public Works and Highways para kalampagin sa kinakaharap itong usapin ng korupsyon. Panawagan nila ang makatotohanang investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa manumalyang proyekto, lalo na sa usapin ng kontrabaha. Saring-saring mga bisikleta ang gamit ng mga kabahagi nga dito sa aktibidad, kabilang ang ilan na 3 ang gulong. Sa mga sandaling ito, papasok na sila nitong bahagi naman ng Quezon Boulevard patungo na simbahan ng Quiapo, kung saan ay target nila na magsagawa ng programa sa bahagi rin ng Luneta. Ayan. Galit na ang taong bayan. Kurap. Sana ho ito, pansinin nyo ito, mga senador. Kailangan nyo po magpalit ng liderato. Ako nagustuhan ko rin po yung rally nila. Kasi nga, talagang nilagay nila yung mukha ni Martin Romualdez. Teka lang, nasaan yung video na yan? Ipa-flash ko lang guys. No? Oh. Kurap. Yeah, words na bura. Teka lang. Kasi, meron silang mga poster dyan. Nakita ko po. Na, ipa-flash ko sana, hindi mapa-flash. Oh. Wait lang, baka maaninag ko. Nabura ko pa. Okay. Nagustuhan ko po yung mga poster nila kasi nga, nandun yung mukha ni Martin Romualdez, nandun yung mukha ni Bongbong Marcos, pinagbabatuho nila.
Oh. Kapag tiningnan mo, galit na galit ho sila sa mga buhaya. Tama ho yun. Sumigaw po tayo para sa bayan. Sumigaw po tayo para sa karapatan po. Kagaya ho nito, bilib din ako sa taong ito. Mga ninja. No? Sumugod din po sila sa DPWH Ninja ng Bulacan. So, yung mga ibang ninja, September 21, kita-kita tayo. Kasi nga, hindi na po pwede itong ginawa ng gobyernong Marcos na panluloko sa mga Pilipino. Nakakatuwa dahil kahit iilan lang sila, lumabas sa kanilang mga bahay at sumisigaw. Ito ang tanda na ang mga Pilipino ay galit na talaga sa gobyernong ito na puro pangungurakot na lang ang ginagawa. Na hindi na po ito kayang pigilan pa. Talagang hanggang September 21, dadagsa at marami na pong nanawagan. Panoorin, pakinggan natin sila. Huwag kayong matakot! Kahit mag-isa lang ako dito, ang pinaglalaban ko ay para sa lahat, hindi para sa sarili ko. Bumusina tayong lahat! Busina! 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 Ang titigas ng mukha nyo! Hindi lang ako ang nadadakawan dito! Hindi lang ako ang nawawalan ng hustisya! Tayong lahat! Kaya kahit nag-iisa kami rito tumatayo, lalaban kami dahil ang pinaglalaban namin ay tama. Hindi kami magnanakaw. Laban nyo. Hustisya para sa ating lahat. Okay. Dahil lahat tayo ninanakawan. Hindi lang ako. Kaya kailangan natin magkaisa. Bakit tayo magpapadaig? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mananahimik para sa bayan? Kaya kahit ako mag-isa lang, ako tumayo dito at magsalita. Lalaban ako. Dahil hindi lang para sa sarili ko at sa pamilya ko pinaglalaban ko dito. Ang pinaglalaban ko yung mga ninakaw sa ating lahat. Ninakaw na karapatan. Nagbabayad kami ng tax para saan? Para kami ay mabaha? Para kami ay ma-traffic? Nagtitiis kami sa 5 oras na traffic? Binabayad namin yung tax para saan? Sa kagiginhawa ba ng ating bayan? Ng mamamayan? Hindi! Yung mga napupunta sa mga binabayad nating tax, napupunta lang sa mga ganid ng mga politiko, ng mga sinungaling at magnanakaw! Walang nakakatuwa! Walang dapat! Kapag kawalan tayo lahat! Grabe, ang tindi ng sigaw nila. Nagbabayad kami ng buwis para lang bahain. Nagbabayad kami ng buwis para kami matraffic. Huwag kayong matakot. Lumaban tayong lahat. Hindi naman talaga kailangan matakot eh. Hindi naman nakakatakot makikipaglaban para sa karapatan. Ito, harap-harapan na tayo tinarantado eh. Harap-harapan tayo ginagago. Napaka-imposible pag hindi magre-react ang taong bayan. Napaka-imposible tayo nasaktan na, sumambulat na ang katotohanan na may korupsyon. Kahit nagtuturuan sila dyan, sino may kasalanan, Kongreso, Senado, nagtuturuan kayo dyan, ang issue dito, may korupsyon. Merong korupsyon under Marcos admin sa flood control projects pa lang. Paano pa yung mga kalye, tulay? Alam nyo, hindi ligtas ka, Bongbong. Guilty ka, Bongbong.
Inamin mo na may korupsyon, kaya nga gumawa ka ng independent commission kasi alam mo may korupsyon. Inamin mo ngayon. Bakit ngayon mo lang inamin yan, Bong, na may korupsyon sa gobyerno mo? Bakit ngayon mo lang ito alam? Nasaan ka nung pagkaupo mo at nang hanggang sa natuklasan mo? 2022, 23, 24. Nasaan ka nun? 2025 kalahati. Nasaan ka? Tulog ka? Yan ang malinaw ngayon. Sandamakmak na corruption under Marcos admin na hindi pwede nila yang itanggi. Managot ka, Bongbong Marcos, dahil ikaw ay presidente, incompetence ka na pagkapangulo. Ang dapat sa'yo, mag-resign ka. Kasi ano ang mangyayari sa atin kung siya pa rin ang makaupo bilang isang presidente ng bansa? Wala. Ang mga buhaya, same as usual. Mangulimbat sa kaban ng bayan. Kaya ba nilang sungagin si Martin Romualdez? Hindi. Kaya nga dapat mapalitan si Tito Soto para maganda naman yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil alam na ng taong bayan yan, Martin Romualdez, Saldico, kayo ang may utak ng lahat ng ito. Nasaan si Saldico? Lumayas. Nasa Amerika, sa tingin nyo, babalik pa yun? Hindi na yun babalik. Ba't pa ako babalik? Mabibisto na ako. Sinabihan na ako ni Magalong na ako ay mastermind at ginawa pang advisor sa diyan sa Independent Commission. Sana hindi ka magpagamit, Magalong. At sana hindi lang si Saldico ang tumbukin mo. Tumbukin mo si Martin Romualdez. Total independent man yan. Pag may sumingaw na baho na maituro si Bongbong, putsa, banatan nyo na. Kasi wala talaga siyang ligtas dito. Kahit sabihin niya, wala siyang kasalanan, wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero presidente ka, putsa, napaka-incompetence mong presidente ka. Hinayaan mo lang mangurakot tong mga buhaya, wala kang alam. Anong ginawa mo sa pagkapangulo mo? Panay pulboron. Kaya ngayon, umiigting na, umiinit na ang taong bayan, nagagalit na. Ito sa Bulacan, di ba? Kasi ang problema lumayas na daw yung mga kongresista dyan sa Bulacan. Ito, hinahanap na po ang kongresistang ito. Nasaan ba ho ito? Nandyan pala yung mga ninja sa Bulacan. First District Congressman ng Bulacan, pinaghahanap na ng mga residente. Bakit hinahanap siya? Kasi nga, ang congressman na ito na taga Bulacan, First District Congressman Danilo Dani Domingo, pinaghahanap dahil napag-alamang nakakuha po ito ng 9 billion pesos mula sa 70.3 billion pesos na pundo sa Bulacan para sa flood control project Puro Mga Ghost. Ito ay matapos na makumpirma na ang mga ghost flood control projects ay nasa ilalim ng kanyang distrito. Puro mga ghost. 70.3 billion mga ghost. Nakakulimbat daw ng 9 billion, kaya si Kong lumayas na. Tingnan mo, ito nga lumayas Si Saldico pa kaya? Babalik yun? Hindi na babalik si Saldico sa Pilipinas. Kaya ito na ngayon, naka-alerto na po ang mga militar. Gagi Alerto 24 oras. Armed Forces on red alert amid protest. Red alert talaga. Kasi mga fraternity na nanawagan na para sa September 21, maraming mga grupo na nanawagan na para sa September 21, maalarma ka. Pero Armed Forces of the Philippines, tungkulin po ninyo, protektahan ang kaba ng bayan. Bakit po nag-orumentado ang taong bayan? Dahil nangungurakot ang gobyerno. Harap-harapan, hindi po sila nahihiya, garapalan na. Yan ang tungkulin ng mga militar.
Kasama yan mga kapulisan. Nanunumpa yan sa watawat ng ating bansa to serve and protect the interest of the Filipino people. Ano ba ang interest natin ngayon? Kailangan mapanagot ang mga kurakot sa gobyerno. Isauli ang mga ninakaw na pira ng bayan. Paano isauli? Kung ang presidenteng nakaupo, tablang kasabwat din. O kung mikos-mikos naman talaga ang investigasyon sa Kongreso, tapos ngayon sa Senado, magiging mikos-mikos pa, dahil tuta ng Kongreso ang Senado, putsang nang sakit nun. Kung ako senador, mahiya ako. Ba't ba nagkaganito? Tayo milyon-milyon yung bumuto sa atin. Samantala, itong mga kongresista, hindi man nakaabot ng 1 milyon. Hindi man nakaabot yan ng, siguro hanggang 200,000 lang yan, 300, 400 lang eh. Pero ang lumalabas, sila pa ang mga siga. At ginagawang tuta ng Speaker of the House ang Senate President. O anong moral ho ninyo yan? Bagsak ang moral ninyo, mga senador. Kaya dapat palitan nyo na agad itong si Tito Soto bago pa masira ang institusyon ninyo na naging oto-oto at tuta ni Tambaluslos. Mantakin mo yan. Senador ka, tuta ka ng kongresista, ilan ba yung bumoto sa kanila? Ilan ba ang bumoto sa inyo? Ako sa akin itatayo nyo po yung inyong bandila dyan sa Senado. Huwag po kayong pumayag, nakakainin po kayo ng pagkademonyo ni Martin Romualdez. Lumaban po kayo. Kaya, good news po ito. No? Diyan lang muna tayo, mag-focus lang konti. Ang sabi ho ni Tito Soto, fake news. Sabi naman ni Lacson, sabi ni Lacson, basahin natin muna yung sinabi ni Lacson dyan. Oh. Boy Cemento, hindi pa nakahiring, tanggal agad. Pike, intended to deceive and confuse. Under estimating the intelligence of the new Senate Majority Bloc. Uy, may intelligence pala kayo? Intel funds magkano? May intelligence daw sila. In-underestimate daw yung intelligence eh. Oo. Nagbabaka sakaling may tumalon at magperma. Malevolent, underhanded, foul, and desperate. Kung may song na AK Breaky Hearts, ito naman ay fake breaking news. Ayusin nyo intel nyo. Nanindigan man yun. Na legit yung source nila. Paano kung bukas tinanggal na si Tito Soto, di iyak ka Lacson? Ako nananawagan ako sa mga senador. Kung totoo man ho, kung may numero na po kayo para kay Senator Alan Peter Cayetano, tuluyan nyo na yan. Maawa kayo sa bayan. Alam po yan ng taong bayan na si Tito Soto ay tuta ni Martin Romualdez. Hindi nyo kaya yan pagtakpan? Kaya kung ikaw, senador, gusto mo maglingkod sa bayan, binuto kayo namin eh. Binoto kayo ng milyon-milyong na Pilipino. Puta, palitan nyo yan si Tito Soto. Ang yayabang, sabi ni Kiko Barsaga. Hindi siya bagay dyan. Tingnan nyo, ilang pabalik-balik na siya dyan sa Senado. Ilang dekada na siya naging senador. Hanggang ngayon, nangangako pa rin ang school bukol. Ilan na kailang bisis na ba nagiging Senate President? Ano bang ginawa niya? Wala. Ngayon, may i-expect kayong may magagawa siya ngayon? Putsang ina, wala rin yan. Kaya mas okay ako. Iboto nyo si Senador Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Tanggalin nyo po itong si Tito Soto dahil wala pong kwenta ho ito, tuta ni Martin Romualdez, at walang mapala ang mga Pilipino dyan, at kayong mga senador, mapupulaan lang kayo at sasabihan lang kayo,
tuta ni Martin Romualdez. Payag kayo? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.